So, magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating video. So, ngayon, pag-usapan naman natin is yung environmental work standards. So, applying environmental work standards. Now, on this video ay talakayan natin about sa procedures or sistema na kino-correlate natin siya to sum up sa barkong senaryo or barkong scheme tayo. So, andito, for example, sa environmental work procedures ay kailangan sundin natin kung ano yung mga company policy and also yung mga regulations. Siyempre, yung garbage management. As a messman kasi, kayo yung responsible sa pangongolekta ng basura sa akomodasyon. Like for example, siyempre, part ng inyong trabaho yung cabin cleaning and yung mga basura sa galley, sa mess halls, pantry areas, and recreation rooms. Kung sa cargo tanker, kayo nito yung responsible na mangolekta. Okay? Solo nyo yan. Now, sa passenger side naman ay meron tayong kaukulang assignment kung saan tayo ipapadala ng ating first galley utility or chief steward. So, case-to-case basis ito sa passenger. But sa cargo tanker or any other similar vessels ay meron epekto siya yung sa pagbabasura. Kasi kailangan segregated yung mga basura, which is familiar naman tayo, diba? So, segregated ang basura, properly arranged, and meron itong parang sa likod kasi ito, usually ng barko nandun yung parang mga garbage container na malalaki. Doon yung ini-imbak yung basura. So, segregated lang siya. The trivial thing lang about this topic is yung food waste and used oil. Now, sa food waste muna tayo. There are some areas na mag-refer na lang kayo doon sa ating slides, topics na pwede magtapon ng basura na food waste, ha? Food waste ito. Mamaya magtapo ngayon. Food waste lang siya. So sa food waste, there are some certain areas sa open seas. Meron siyang certain nautical miles na pwede yung grounded or giling grinded na food. So pwede siya i-dispatch siya sa dagat. And kailangan maging aware kayo. So as a tip, from my experience, tawag kayo sa bridge. Pagka especially nasa open sea kayo, tanong nyo kung pwede or hindi. And meron lang mga allowable na pwedeng iano sa ating pulper or yung gilingan ng food waste. Meron lang mga appropriate foods na pwedeng gilingin. And the rest, stock siya sa ating garbage containers or sa passenger, nasa garbage room siya. And another one, yung isa sa mga importanteng kinds of waste is yung used oil sa galley. Okay? Ang used oil ay hindi dinidispatch sa sink or sa dagat. Okay? Bawal na bawal yon. Ang used oil ay kinukolekta and then pinipick up ng mga taga-engine guys. Either wiper or kadete. And there is parang certain logbook para dito. Parang oil disposal record book. So you have to be aware also to that. But overall, summary nito is be responsible on garbage segregation and garbage management. Okay? There will be times na isasama kayo ni Boson para pag nasa port na tutulong kayo sa pag-dispatch siya. Again, a reminder, wear proper attire, personal protective equipment, helmet, proper overall, then gloves and safety shoes. So far, yun lang naman. Kasi yung mga standards, minsan, it depends kung anong barko yung sasampahan nyo. But, in the end, you have to do it properly and right according to regulations also. So, that's all, and thank you.